Isang maulan at makulimlim na gabi po sa inyong lahat, mga kakwento. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong lingkod. At sana'y nasa isang mainit at komportableng lugar kayo ngayon. Kapiling ang inyong mga mahal sa buhay. Sabi nila, ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang salapi, kundi sa laki ng kanyang puso. Ngunit paano kung ang kinang ng ginto ay tuluyan ng bumulag sa atin sa paghihirap ng ating kapwa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dakila at ang gabing magpapabago sa lahat. Humahagupit ang malakas na ulan sa salamin ng itim na luxury sedan ni Dakila Makiling habang marahan itong pumasok sa naglalakihang gate ng Villa Esmeralda. Ang bawat patak ay tila mga luhang bumubuhos mula sa madilim na kalangitan, kasabay ng paminsan-minsang pagkidlat na nagbibigay liwanag sa malawak at perpektong hardin ng mansyon. Pagod ang isip at katawan ni Dakila mula sa maghapong sunod-sunod na pagpupulong. Isa lang ang nasa isip niya, ang mainit na kape at ang tahimik niyang opisina sa loob ng bahay. Para sa kanya, ang Villa Esmeralda ay hindi isang tahanan, kundi isang magandang kulungan, isang simbolo ng kanyang tagumpay na puno ng mga mamahaling bagay, ngunit salat sa tunay na init at pagmamahal. Ngunit sa gabing iyon, ang katahimikang inaasahan niya ay sinalubong ng isang tunog na hindi niya inaasahan. Hindi ito ang karaniwang malamyos na musika na pinapatugtog ng kanyang asawang si Marahuyo. Isang sigaw, matinis at puno ng galit. Kasunod nito ay ang mahinang iyak ng isang bata. Kumunot ang noo ni Dakila. Mabilis niyang kinuha ang kanyang briefcase at bumaba ng sasakyan. Hindi na niya hinintay ang payong mula sa gwardiya. Ang biglaang kaba sa kanyang dibdib ay mas malakas pa sa buhos ng ulan. Pagbukas niya ng dambuhalang pinto na gawa sa nakara, isang eksena ang tumambad sa kanya. Isang eksenang tila susunog sa kanyang kaluluwa at babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Nakatayo sa gitna ng malawak na foyer ang kanyang asawa, si Marahuyo. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk na roba. Ang maganda nitong mukha ay nababalutan ng pangit na ekspresyon ng pagkasuklam. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Nakaturo ang daliri sa pinto na nakabukas ng bahagya kung saan humahampas papasok ang malamig na hangin at ulan. At doon, sa may pintuan, nakaluhod sa basang marmol na sahig si Biyaya ang kanilang kasambahay. Basang-basa ang suot nitong uniforme. Mahigpit nitong yakap ang dalawang maliliit na anak, isang babae at isang lalaki, na kapwa nanginginig sa ginawa't takot. Ang mga bata, si Sinag at si Ulap, ay humahagulgol habang isinusubsob ang kanilang mga mukha sa dibdib ng ina. Mama Marahuyo, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Biyaya, ang boses ay basag at nanginginig. Kahit palipasin lang po ang ulan, wala po kaming ibang mapupuntahan. Isang bag na puno ng mga damit ang marahas na inihagis ni Marahuyo palabas ng pinto at lumagapak ito sa basang lupa. Hindi ko problema yon. Ang bahay na ito ay hindi isang ampunan para sa mga palamunin na katulad ninyo, sigaw ni Marahuyo. Lumayas kayo. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha ninyo. Parang may pumunit sa dibdib ni Dakila. Sa loob ng 10 taon nilang pagsasama, ngayon niya lang nakita ang tunay na anyo ng babaeng kanyang pinakasalan. Ang kagandahang hinangaan ng lahat ay isa lamang palang maskara na nagtatago sa isang halimaw na walang puso. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kambal. Nakita niya ang lubos na kawalang pag-asa sa mukha ni Biyaya. At sa isang iglap, gumuho ang pader ng pagkawalang pakialam na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Marahuyo? Ang sigaw ni Dakila ay tila isang kulog na yumanig sa buong Villa Esmeralda. Ang boses niya ay puno ng galit na hindi pa naririnig ng kanyang asawa kailanman. Natigilan si Marahuyo. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Dakila na nakatayo roon, basang-basa ng ulan. Ang mukha ay mas madilim pa sa kalangitan sa labas.
Ngunit hindi si Marahuyo ang tiningnan ni Dakila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tatlong mag-iina na nanginginig sa sahig. Sa bawat hakbang niya palapit, nararamdaman niya ang pag-akyat ng isang nag-aapoy na galit sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling Amerikana na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Lumuhod siya sa harap ni Biyaya, hindi inalintana ang pagkabasa ng kanyang pantalon sa marmol. Maingat niyang ibinalot ang Amerikana sa magkapatid na sinag at ulap. Tinatakpan sila mula sa lamig. Itinayo niya si Biyaya na tila wala ng lakas na tumayo pa. Sir Dakila, halos pabulong na sabi ni Biyaya. Puno ng hiya at pasasalamat ang mga mata. Tumayo si Dakila at hinarap ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Walang bahid ng anumang emosyon na dati nitong kilala. Anong ginagawa mo, Dakila? Nanginginig na tanong ni Marahuyo, sinusubukang bawiin ang kanyang tapang. Ipinapahiya mo ako sa harap ng isang katulong? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dakila. Hindi kita ipinapahiya, Marahuyo. Mahina, ngunit madiin niyang sabi. Matagal mo nang ipinahiya ang sarili mo. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. Simula ngayong gabi, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat na tila isang martilyo. Hindi na sila titira dito. Isang panandaliang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Marahuyo. Ngunit agad itong naglaho nang dugtungan ni Dakila ang kanyang sinabi. Habang ang mga mata niya ay ginanatiling nakatitig sa kanya, isang tingin na nangangako ng isang digmaang paparating. Sila ay titira sa isang lugar na mas maayos, isang lugar na may dignidad. Tahimik ang biyahe sa loob ng sasakyan ni Dakila, ngunit ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Sinag at Ulap sa likurang upuan at ang paulit-ulit na pabulong na paghingi ng tawad ni Biyaya. Pasensya na po, Sir Dakila. Pasensya na po talaga. Sabi nito sa pang-10 ulit, ang boses ay garalgal. Tumingin si Dakila sa rearview mirror. Nakita niya ang refleksyon ng 2 bata, mahigpit na nakakapit sa kanilang ina. Ang mga mukha ay nakasubsob sa kanyang balikat. Ang Amerikana niyang nagkakahalaga ng isang kotse ay nagsisilbing kumot nila. Sa isang iglap, isang damdamin ang lumukob sa kanya, isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Pananagutan. Hindi ito ang pananagutan sa libo-libo niyang empleyado o sa kanyang mga board members. Ito ay isang mas malalim at mas personal na pananagutan. Isang responsibilidad para sa 3 taong ito na ang tanging kasalanan ay ang mapunta sa landas ng kalupitan ng kanyang asawa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Biyaya. Mahinahon niyang sabi. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Walang may gusto sa nangyari. Ako ang dapat humingi ng paumanhin sa iyo. Hindi na sumagot si Biyaya. Marahil ay dahil sa pagod o marahil ay hindi na niya alam ang sasabihin. Kinuha ni Dakila ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, si Roman. Roman. Bungad niya. Ang boses ay bumalik sa dati nitong tono ng awtoridad. Kalmado ngunit hindi matitinag. Kailangan ko ng tulong mo. Sir, anong oras na po May problema po ba? Nag-aalalang tanong sa kabilang linya. I-cancel mo lahat ng meeting ko bukas bago magtanghalian. Utos ni Dakila. Pangalawa, kailangan ko ng access sa isa sa mga fully furnished na corporate condo natin sa Makati. 2-bedroom unit. Kailangan ko ng susi sa loob ng 30 minutos. Masusunod po, sir. Pangatlo, pagpapatuloy ni Dakila. Iproseso mo ang agarang pagtaas ng sahod ni Aling Nelia, ni Biyaya Castillo. Doblehin mo at i-arrange mo ang isang buwang cash advance para sa kanya. Ipasok mo sa account niya bukas na bukas. Copy po, sir. At ang huli, sabi ni Dakila,
habang papalapit na sila sa destinasyon. Magpadala ka ng groceries sa unit na ibibigay mo sa akin. Gulay, prutas, gatas, bigas, mga dilata, lahat ng kailangan ng isang pamilya. At Roman, walang tanong, walang record. Intindihin mo na lang. Naiintindihan ko po, Sir Dakila. Aasikasuhin ko po ang lahat. Pagbaba niya ng telepono, isang panibagong katahimikan ang namayani. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong pag-asa. Nang makarating sila sa condominium, sinalubong sila ng security na may dalang mga payong. Dinala sila ni Dakila sa isang malinis at maaliwalas na unit sa 17 palapag. Pagbukas ng pinto, isang bagong mundo ang bumungad kay Biyaya at sa kanyang mga anak. Simple lang ang lugar kumpara sa Villa Esmeralda, pero ito ay mainit, tuyo, at higit sa lahat, ligtas. Dito muna kayo, sabi ni Dakila. Walang gagambala sa inyo, magpahinga na kayo. Naiwan si Dakila na mag-isang bumalik sa Villa Esmeralda. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng karangyaan at lamig. Naabutan niya si Marahuyo sa kanilang malawak na dining room, umiinom ng mamahaling alak, naghihintay. Saan mo sila dinala? Tanong nito. Ang boses ay malamig at matigas. Sa isang lugar kung saan sila ligtas mula sayo, diretsong sagot ni Dakila. Umupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Tumawa si Marahuyo ng isang tawang walang kagalakan. Dakila, nagpapatawa ka ba? Dahil lang sa isang hamak na katulong, sisirain mo ang gabi natin, ang imahe natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko? Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga kaibigan mo, maring sabi ni Dakila. Tinititigan ito ng diretso sa mata. Ang mas kinababahala ko ay kung anong klaseng tao ang nasa harap ko ngayon. Ang babaeng kaya magpalayas ng isang ina at 2 paslit sa gitna ng bagyo. Para ano? Dahil nabasag ang isang platito? Hindi iyon ang punto. Tumaas ang boses ni Marahuyo. Ang punto ay disiplina, palibhasa, wala kang alam sa pagpapatakbo ng pamamahay. Ipinapahiya mo ako, Dakila. Ipinapahiya mo ang pangalan natin. Tumayo si Dakila. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, naramdaman niya ang isang malinaw at hindi matitinag na pader sa pagitan nila. Hindi kita ipinapahiya, Marahuyo. Ulit niya sa sinabi kanina. Ngunit ngayon ay may kasama ng pinalidad. Ang tanging kahihiyan dito ay ang mawalan ka ng puso. Ang mawalan ka ng humanidad. Tinalikuran niya ito. Hindi na niya kayang manatili sa iisang silid kasama nito. Naglakad siya patungo sa hagdan, ngunit hindi papunta sa kanilang master's bedroom. Nagtungo siya sa kabilang wing ng mansyon kung saan naroon ang kanyang pribadong library at opisina. Doon, may isang maliit na kama na para lamang sa mga gabing kailangan niyang magtrabaho hanggang umaga. Ngayong gabi, doon siya matutulog. Narinig niya ang malakas na tunog ng isang bagay na nabasag mula sa dining room. Isang tunog ng karahasan at pagkatalo. Kasunod nito ay ang sigaw ni Marahuyo. Isang sigaw na puno ng lason at pagbabanta. Isang sigaw na bumulong sa malamig na pasilyo ng Villa Esmeralda at nangakong hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Pagsisisihan mo ito, Dakila. Hindi ko hahayaang sirain ng putang inang yan ang pamilya natin. Ang unang sinag ng araw na tumama sa mukha ni Biyaya ay hindi nagmula sa maliit na bintana ng dati nilang silid sa Villa Esmeralda. Nagmula ito sa isang malawak na salaming bintana na tanaw ang unti-unting paggising ng syudad. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakatulog siya ng mahimbing, isang pagtulog na walang takot na baka may sumigaw. Walang kaba na baka may ipautos. Isang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang nangiting matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Nanay, gising ka na pala. Ang masayang tinig ni Sinag ang pumukaw sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Kasunod nito ang maliit na si Ulap na may yakap-yakap na unan. Nanay, tingnan mo, may sarili kaming kwarto ni ate. Masayang sabi ni Ulap.
Itinuturo ang isang pinto. Hindi na tayo magsisiksikan. Tumakbo ang dalawa papasok sa kwarto at nagtatalon sa kama. Ang kanilang tawanan ay tila musika sa pandinig ni Biyaya. Musika ng kalayaan, musika ng pag-asa. Tumayo siya at sinundan ang mga anak. Pinanood niya silang maglaro at sa isang saglit, gumaan ang kanyang puso. Ito ang gusto niya. Ito lang ang pangarap niya para sa kanila. Isang ligtas na lugar, isang pagkakataon para maging mga bata. Ang pasasalamat niya kay Sir Dakila ay halos umapaw sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay ng pasasalamat ay ang isang anino ng pag-aalala. Hindi siya karapat-dapat dito. Isa lamang siyang kasambahay. Ang lahat ng ito, ang magandang apartment, ang katahimikan, ay tila isang panaginip na anumang oras ay maaari siyang magising. Habang naghahanda siya ng almusal mula sa mga pagkaing ipinadala ni Sir Dakila, isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Nagkatinginan sila ng kanyang mga anak. Ang takot ay muling gumapang sa puso ni Biyaya. Paano kung si Ma'am Marahuyo iyon? Nanginginig niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang mukha ni Dakila. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, malayo sa karaniwan nitong suot na business suit. May dala itong dalawang malaking paper bag. Sir Dakila, gulat na sabi ni Biyaya. Magandang umaga, bati ni Dakila. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Dala ko lang itong mga laruan para sa kanila. Nagsilapitan sina Sinag at Ulap, nahihiya ngunit hindi maitago ang pananabik sa kanilang mga mata. Iniabot ni Dakila ang mga paper bag. Sa loob ay may mga manika, kotse-kotsehan, at mga pangkulay. Salamat po, Tito, sabay na sabi ng magkapatid. Isang titulong nagpagulat hindi lang kay Biyaya, kundi maging kay Dakila. Isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Dakila. Walang anuman, sabi niya. May isang sandali ng awkward na katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Biyaya. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Nag-almusal na po ba kayo, sir? Alok ni Biyaya. May sinaing po at itlog. Hindi na. Dumaan lang ako para siguraduhing maayos kayo. Sagot ni Dakila. Magpahinga ka lang. Huwag mo munang isipin ang trabaho. Ako na ang bahala sa lahat. Pag-alis ni Dakila, naiwan si Biyaya na may halong pasasalamat at pagkalito. Ang kabaitan ng amo ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngunit kasabay nito ay nagpapalaki ng kanyang takot. Samantala, sa isang mamahaling lounge bar sa kabilang panig ng lungsod, si Marahuyo del Mundo ay may ibang pinaplano. Nakaupo siya kaharap ang isang kaibigang kolumnista. Hawak ang isang kopita ng champagne. I can't believe he would do this to me, Bianca, madramang sabi ni Marahuyo. May pekeng luha sa gilid ng kanyang mata. After all these years, ipagpapalit niya ako sa isang katulong. The nerve! That woman is a snake! Alam mo ba, I think she planned all of this. Ano mang ibig mong sabihin, Mara? Tanong ng kolumnista. Inilabas ang maliit na recorder. She's a professional victim, sabi ni Marahuyo. Ang boses ay puno ng pait. She uses her children to gain sympathy. At si Dakila? Sa sobrang bait. Nahulog sa patibong niya. Imagine, pinalayas ko lang siya dahil nagnakaw siya ng pagkain. At ngayon, ako pa ang masama. Isang kasinungalingan na binuo para sirain ang isang buhay. Isang lason na unti-unti niyang ipakakalat sa mundo. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog sina Sinag at Ulap, naupo si Biyaya sa tabi ng bintana. Muli niyang naalala ang kanyang yumaong asawa, si Arturo. Naalala niya ang mga pangarap nila. Isang maliit na bahay, sapat na kita para mapag-aral ang mga anak. Si Arturo ay isang magaling na engineer, masipag at matalino. Ngunit isang araw, bigla na lang itong nawala ng trabaho sa isang malaking tech company. Hindi nito sinabi ang dahilan, ang sabi lang, napag-initan.
Simula noon, hindi na ito nakabawi. Ang lungkot at kahihiyan ang unti-unting pumatay dito. Napatigil ang kanyang pagmumuni-muni nang mag-ring ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang tiyahin sa probinsya. Biyaya anak, totoo ba ang mga naririnig namin dito? Bungad ng kanyang tiyahin, ang boses ay puno ng pag-aalala. May kumakalat na balita online na ikaw daw ay may relasyon sa amo mo, na inaahas mo raw ang asawa niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Biyaya. Ano po, tiya? Hindi po totoo yan. Pagbaba ng telepono, nanginginig niyang binuksan ang social media app sa kanyang cellphone. At doon, sa isang sikat na gossip page, nakita niya ang kanyang larawan. Isang larawang kuha ng palihim kaninang umaga, noong inihatid ni Dakila ang mga laruan. At sa ibabaw nito, isang malaking titulo na tila isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Yaya at ang panggaganso sa bilyonaryong si Makiling. Awa o patibong, ang puso niya ay tila piniga hanggang sa wala nang matirang hangin. Ang bagong simula na kanyang inaasahan ay nagsisimula pa lamang. Ngunit ang mga lumang sugat ng paninira at paghusga ay muli na namang bumubukas. Ang screen ng cellphone ay tila isang salamin na sumasalamin sa pinakamasamang takot ni Biyaya. Paulit-ulit niyang binasa ang mga komento, mga salitang mas matalim pa sa kutsilyo, mga panghuhusga mula sa mga taong hindi siya kilala. Gold digger! Ginagamit pa ang mga anak. Ang kapal ng mukha, deserve mong palayasin. Sa bawat salitang kanyang nababasa, tila isang piraso ng kanyang pagkatao ang ninanakaw. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag, ngunit alam niyang walang makikinig. Sa kwento ng mundo, siya ang kontrabida. Kinabukasan, tumawag si Dakila. Biyaya, nakita ko na ang mga artikulo. Sabi niya, ang boses ay seryoso at puno ng pag-aalala. Huwag kang maniwala sa mga yon. Huwag mo silang pansinin. Alam ko kung sino ang may gawa nito. Sir, nakakahiya po. Sabi ni Biyaya, hindi maitago ang panginginig ng boses. Dahil sa akin, nadadamay po kayo. Siguro po mas mabuti kung aalis na lang kami. Huwag. Mabilis na putol ni Dakila. Huwag mong isipin yan. Kung aalis ka, parang sinabi mo na ring totoo ang mga paratang nila. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito. Ang mahalaga, ligtas kayo. Mayroong determinasyon sa boses ni Dakila na nagbigay kay Biyaya ng kaunting lakas ng loob, ngunit hindi nito nabura ang takot. Sa kabila ng payo ni Dakila, tila lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Kapag lumalabas siya para bumili ng pagkain, nararamdaman niya ang mga bulungan at masasamang tingin ng mga kapitbahay. Ang lason na ikinalat ni Marahuyo ay epektibo. Ngunit si Dakila ay hindi natinag. Sa halip na lumayo, lalo pa siyang naging determinado na ipakita sa lahat na wala siyang tinatago. Noong Sabado ng umaga, muli siyang dumating sa condo unit ni Biyaya. Magbihis kayo, nakangiti niyang sabi. Ipapasyal ko ang mga bata. Pero sir, pag-aalinlangan ni Biyaya. Ang mga tao, hayaan mo sila, sabi ni Dakila. Ang mga mata ay may kakaibang kislap. Wala tayong ginagawang masama. Bakit tayo magtatago? Dinala sila ni Dakila sa isang malaking parke. Sa unang pagkakataon, nakita ni Biyaya na ngumiti ng maluwag, sinasinag at ulap. Tumakbo sila sa damuhan, naglaro sa mga slide, at kumain ng ice cream. Si Dakila, ang bilyonaryong CEO na kinatatakutan sa boardroom, ay naging isang simpleng tito na walang kapaguran sa pagtulak ng duyan at pakikipaghabulan sa mga bata. Habang pinapanood sila ni Biyaya mula sa isang bench, hindi niya maiwasang mamangha. Nakita niya ang isang panig ni Dakila na hindi niya kailanman inakalang umiral. Isang panig na malambot, mapag-alaga, at masaya. Matagal na silang hindi nagiging ganito kasaya. Bulong ni Biyaya,
Nang maupo si Dakila sa tabi niya, "Ako rin," sagot ni Dakila habang pinapanood ang mga bata. "Matagal na rin akong hindi nagiging ganito kasaya." Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Dakila, walang bahid ng awa o pagkaamo. Ang nakita ni Biyaya ay respeto at isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Sa isang iglap, habang sabay nilang tinutulak ang duyan ni Ulap, ang kanilang mga kamay ang gigay nagdikit. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanilang dalawa. Mabilis nilang binawi ang kanilang mga kamay, parehong nag-iwas ng tingin, ang mga puso ay biglang bumilis ang tibok. Isang kilig na kapwa nila hindi inaasahan. Naramdaman ni Dakila na ang katahimikang ibinibigay ni Biyaya at ng kanyang mga anak ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. Hindi na ito tungkol sa pagtulong lang. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang bagay na matagal nang nawawala sa kanyang buhay. Ngunit habang ang mga ngiti ay namumuo sa parke, ang lason ay patuloy na kumakalat. Sa isang madilim na opisina, binuksan ni Marahuyo ang isang sobre na iniabot sa kanya ng isang pribadong investigador. Sa loob ay mga litrato ni Dakila, Biyaya at ng mga bata sa parke. Tumatawa, naglalaro. Mukhang isang masayang pamilya. Isang galit na hindi pa niya naramdaman noon ang umakyat sa kanyang ulo. Para sa kanya, bawat ngiti sa mga litratong yon ay isang sampal sa kanyang mukha. "Hindi pa yan sapat," sabi niya sa investigador. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Kailangan ko ng alas. Isang bagay na dudurog sa kanya. Halungkatin mo ang buong pagkatao ng babaeng yan. Ang nakaraan niya, ang pamilya niya, ang patay niyang asawa. Lahat. May nalaman na po ako, ma'am," sabi ng investigador. Itinuon ni Marahuyo ang kanyang nanlilisik na mga mata dito. "Ano yon?" "Yung yumaong asawa po ng kasambahay. Si Arturo Castillo," sabi ng investigador habang binubuklat ang isa pang folder. Ayon po sa record, dati siyang empleyado ng Makiling Innovations. Isang nakakakilabot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Marahuyo. Ang isang maliit na detalye mula sa nakaraan ay biglang nagbalik sa kanyang alaala. "Talaga ba?" sabi niya. Ang boses ay tila isang ahas na handa ng manuklaw. "Interesting. Very interesting." Ilang araw ang lumipas. Ang iskandalo sa social media ay unti-unting humupa, napalitan ng panibagong mga tsismis. Sa tulong ni Dakila, nagkaroon ng kaunting normalidad ang buhay ni Biyaya at ng kanyang mga anak. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, madalas nang dumadaan si Dakila sa condo unit. Minsan ay may dalang pagkain, minsan ay para lang makipaglaro, kina Sinag at Ulap. Ang mga pagbisitang ito ang naging liwanag sa kanyang maghapon. Isang gabi, habang tinutulungan ni Dakila si Ulap sa pagbuo ng isang puzzle sa sahig, at si Sinag naman ay abala sa pagguhit sa tabi nila, tahimik na nanonood si Biyaya mula sa kusina. May ngiti sa kanyang labi, ngunit sa likod nito ay isang bakas ng kalungkutan na hindi nakatakas sa mga mata ni Dakila. "Okay ka lang?" tanong niya nang lapitan niya ito. "Opo, sir," sagot ni Biyaya. "Naiisip ko lang po ang papa nila. Mahilig din po kasi siyang magbuo ng puzzle." Umupo si Dakila sa isang silya sa maliit na dining table. Ito ang unang pagkakataon na kusang nag-open up si Biyaya tungkol sa yumaong asawa. Kung nandito lang siguro siya, pagpapatuloy ni Biyaya. Ang mga mata ay nakatanaw sa malayo. Siguradong tuwang-tuwa siyang makita ang mga anak niya na masaya. "Magaling na tao po si Arturo, sir. Matalinong engineer. Punong-puno ng pangarap para sa pamilya namin." Isang kuryosidad ang biglang umusbong sa isip ni Dakila. Anong nangyari sa kanya? Maingat niyang tanong. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Biyaya. Nawalan po siya ng trabaho. Bigla na lang. Walang malinaw na dahilan. "Alam niyo po,
Yung pakiramdam na ibinibigay mo ang lahat, pero isang araw, babawiin din sa'yo lahat? Ganun po ang nangyari sa kanya. Hindi na siya nakabangon. Ang sabi niya, biktima lang daw siya ng office politics na pag-initan ng isang malaking tao sa kumpanya. Hindi binanggit ni Biyaya ang pangalan ng kumpanya. Marahil dahil sa sakit o marahil ay dahil para sa kanya. Isa na lamang yung masamang alaala. Ngunit ang kwento ay tumatak sa isip ni Dakila, isang magaling na engineer na biglang natanggal. Sa kanyang mundo, ang mga ganitong kwento ay laging may malalim na dahilan. Pag-uwi ni Dakila sa Villa Esmeralda, na ngayon ay mas nararamdaman niyang isang malamig na museo kaysa tahanan, hindi maalis sa isip niya ang sinabi ni Biyaya. Ang kwento ni Arturo, may mali. May isang piraso ng puzzle na hindi umaakma. Kinabukasan pagdating niya sa kanyang opisina sa tuktok ng Makiling Innovations Tower, isang desisyon ang kanyang binuo. Tinawagan niya ang pinuno ng kanilang Human Resources Department. Agnes, sabi niya sa telepono, I need you to pull an old file for me. Isang employee record mula sa archives. Sino po ang hahanapin natin, sir? Ang pangalan niya ay Arturo Castillo, isang engineer. He was terminated around 6 or 7 years ago. I need his complete 201 file on my desk. Confidential. Kinagabihan, nag-iisa na lang si Dakila sa kanyang malawak na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang desk lamp na nagbibigay ilaw sa isang luma at manilaw-nilaw ng folder na nakapatong sa kanyang mesa. Arturo Castillo. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang unang mga pahina ay naglalaman ng kanyang application form at resume. Sumunod ang kanyang mga performance evaluation. Binasa ni Dakila ang bawat isa. Exceeds expectations. Innovative and a great team player. One of our most promising young engineers. Recommended for promotion. Kumunot ang noo ni Dakila. Ito ba ang taong bigla na lang tinanggal? Ang mga papuri mula sa mga dating supervisor ni Arturo ay salungat sa kwento ng isang empleyadong dapat sibakin. Ang misteryo ay lalong lumalim. Binuklat niya ang folder hanggang sa marating niya ang huling mga pahina. Naroon ang termination paper, ang nakasaad na opisyal na dahilan. Redundancy and corporate restructuring. Isang standard na dahilan. Isang madaling palusot. Ngunit alam ni Dakila bilang CEO na ang mga promising na empleyado ay hindi basta-basta isinasama sa redundancy. Sila ang huling binibitawan, maliban na lang kung may ibang dahilan. Nang akma na niyang isasara ang folder, may napansin siyang isang maliit na papel na nakastaple sa pinakalikod na bahagi ng cover, halos natatago. Isang internal memorandum. Kinalas niya ito. Ang papel ay luma na. Ang tinta ng printer ay bahagyang kumupas na. Ngunit ang mga salitang nakasulat dito ay malinaw pa, na tila isang multo mula sa nakaraan na bumabangon upang maningil. Internal Memorandum, confidential to HR Department Head, from Office of the Chairman, Termination of Arturo Castillo. Please process the immediate termination of the aforementioned employee. Handle with dispatch. This is as per a personal request and complaint filed through Mrs. Makiling's office. Natigilan si Dakila. Paulit-ulit niyang binasa ang huling linya. As per a personal request and complaint filed through Mrs. Makiling's office. Mrs. Makiling, marahuyo. Ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang naubos. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ang kalupitang nasaksihan niya noong gabing umuulan ay hindi pala ang simula. Ito pala ay isang pagpapatuloy lamang ng isang kasamaang matagal nang nakatago sa likod ng mga alaala. Ang piraso ng papel sa kamay ni Dakila ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang blok ng semento. Ang pangalan ng kanyang asawa, Mrs. Makiling, ay tila isang tatak ng kamandag na nakalimbag sa dokumento. Sa isang iglap,
Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan na mas pangit at mas malagim kaysa sa kanyang inaakala. Ang biglaang pagkatanggal sa trabaho, ang office politics, ang pagkasira ng buhay ng isang pamilya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay sinadya. Isang nag-aalab na galit na may kasamang malamig na takot ang gumapang sa buong katauhan ni Dakila. Hindi na niya kailangan ng karagdagang ebidensya. Ang piraso ng papel na ito ay sapat na. Ngunit kailangan niyang malaman ang bakit. Kinabukasan hindi siya pumasok sa opisina. Nagkulong siya sa kanyang library, hawak ang telepono. Hinanap niya ang numero ng dating HR head na nakapirma sa memorandum, isang lalaking matagal nang retirado. Pagkatapos ng ilang pagring, isang matandang boses ang sumagot. Mr. Sandoval, panimula ni Dakila. Pinipilit na maging kalmado. Dakila, makiling ito. Isang sandali ng katahimikan. Mr. Makiling, sir. Gulat na sagot ng matanda. Napatawag po kayo? Matagal na po akong retirado. Alam ko, Guido. At humihingi ako ng paumanhin sa abala. Sabi ni Dakila. May isa lang akong tanong tungkol sa isang kaso. Maraming taon na ang nakalipas. Tungkol sa isang engineer na nagngangalang Arturo Castillo. Iisang mabigat na pagbuntong hininga ang narinig ni Dakila mula sa kabilang linya. Isang tunog ng isang taong may itinatagong mabigat na dalahin. Inaasahan ko na darating ang araw na ito, mahinang sabi ni Guido Sandoval. Anong nangyari, Guido? Sabihin mo sa akin ang totoo. Mariing utos ni Dakila. Sir, pagsisimula ng matanda. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Walang kasalanan ng bata. Si Arturo Castillo ay isa sa mga pinakamagaling natin. Ngunit isang hapon, tumawag ang opisina ni Mama Rahuyo. Galit na galit siya. May isang project presentation daw noon. Si Arturo ang isa sa mga presenter. Pagkatapos ng presentation, may ibinulong daw si Arturo sa isang babaeng kasama sa board. Isang simpleng papuri lang daw yata. Pero nakita ni Ma'am, nagselos siya ng husto. Para sa kanya, iyon ay isang uri ng pambabastos, isang pagnanasa sa ibang babae sa harap niya. Natigilan si Dakila. Isang flashback ang biglang pumasok sa kanyang isip. Naalala niya ang araw na yon. Isang presentasyon para sa isang bagong software. Naroon nga si Marahuyo bilang asawa ng chairman, nakaupo sa gilid. Naalala niya ang isang batang engineer, masigasig at matalino, na nagpapaliwanag sa screen, si Arturo. At naalala niya ang isang sandali na binaliwala niya noon. Pagkatapos ng presentasyon, lumapit si Arturo sa isang matandang board member, isang babae, at nagpasalamat. Isang simpleng tango at ngiti. Iyon lang. Ngunit para kay Marahuyo, na noon pa man ay balat sibuyas at puno ng insecurity, iyon ay isang kasalanan. Tinawagan niya ako. Pagpapatuloy ni Guido. Ang sabi niya, kung hindi ko raw tatanggalin si Castillo sa loob ng 24 oras, sisiguraduhin niyang ako mismo ang mawawala ng trabaho. Gagamitin niya ang impluwensya niya sa inyo. Natakot po ako, sir. May pamilya po ako, kaya sinunod ko siya. Ginamit namin ang redundancy bilang dahilan. Salamat, Guido, sabi ni Dakila. Ang boses ay walang emosyon. Ibinaba niya ang telepono. Ang lahat ng kabaitang ginawa niya para kay Biyaya, ang pagbibigay ng bahay, ang pagtaas ng sahod, ang mga laruan, ay biglang naging isang malaking kabalintunaan. Hindi na ito simpleng pagtulong. Ito ay isang pagtatangkang magbayad pinsala para sa isang kasalanang hindi niya alam na siya pala ay kasabwat. Ang imperyong itinayo niya, ang makiling innovations, ang mismong instrumento na sumira sa buhay ng pamilya ni Biyaya. At ang babaeng natutulog sa kabilang kwarto ng mansyon, ang babaeng daladala, ang kanyang apelyido, ang siyang may hawak ng martilyo. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi ang makapangyarihang CEO. Nakita niya ang isang lalaking naging bulag,
Isang lalaking hinayaan ang sarili na balutin ng karangyaan habang ang kabulukan ay nangyayari mismo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang kahirapang dinanas ni Biyaya ay hindi dahil sa kamalasan. Ito ay direktang resulta ng isang kapritso, isang makamandag na selos ng kanyang asawa. Ang bigat ng katotohanan ito ay tila isang bakal na nakasakal sa kanyang leeg. Hapon na nang umuwi siya sa Villa Isla Esmeralda. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay tila isang yabag patungo sa isang bitayan. Naabutan niya si Marahuyo sa walk-in closet nito, masayang isinusukat ang isang bagong kwintas na diamante sa harap ng salamin. Ang kinang ng mga bato ay tila isang insulto sa madilim na katotohanang dala ni Dakila. Nakatayo lang siya sa may pintuan, hawak sa isang kamay ang luma at gusot na folder ni Arturo Castillo. Napansin ni Marahuyo ang kanyang refleksyon sa salamin. Ngumiti ito. "Hi darling, look at this. Maganda ba? Bagay ba sa isusuot ko sa party sa Biyernes?" Hindi sumagot si Dakila. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang katahimikan niya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nawala ang nangiti ni Marahuyo nang makita nito ang seryosong mukha ng asawa at ang folder na hawak nito. "What's that? Problema ba sa trabaho?" Huminto si Dakila sa likod niya. Tinitigan niya ang kanilang refleksyon sa salamin, ang imahe ng isang perpektong mag-asawa na nababalot ng kasinungalingan. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakapangilabot. Tungkol sa isang engineer na namatay na at tungkol sa kung anong ginawa mo. Ang nangiti sa mga labi ni Marahuyo ay dahan-dahang naglaho na parang isang bulaklak na nalalanta sa harap ng isang nagyayalong hangin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang diamanteng kwintas sa ibabaw ng kanyang vanity table na gawa sa salamin. Hinarap niya si Dakila. Isang pekeng pagtataka ang nakapinta sa kanyang muka. "Anong sinasabi mo, darling?" tanong din niya. Ang boses ay pilit na pinapakalma. "Anong engineer? At anong ginawa ko?" Hindi umimik si Dakila. Sa halip, sa isang kilos na kalmado, ngunit puno ng bigat, marahan niyang inihagis ang luma at manilaw-nilaw na folder sa ibabaw ng salaming mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. "Buksan mo!" utos ni Dakila. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Marahuyo habang binubuksan ang folder. Nakita niya ang pangalan, Arturo Castillo. At sa ilalim ng lahat ng papeles, nakita niya ang internal memorandum, ang ebidensya ng kanyang kasalanan. Nakita ni Dakila ang pagkislap ng tunay na takot sa mga mata nito, bago ito mabilis na napalitan ng mga luhang nagbabadyang pumatak. "Dakila, hindi ko maintindihan," sabi niya. Ang boses ay basag na. "Bakit mo ako ginaganito? Anong kinalaman ko dito?" Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Dakila. Isang galaw na ginagawa niya tuwing gusto niyang makuha ang simpatsya nito. Ngunit sa pagkakataong ito, umiwas si Dakila. Ang simpleng pag-iwas na yon ay mas masakit pa sa isang sampal para kay Marahuyo. "Tapos na ang pag-arte, Marahuyo," malamig na sabi ni Dakila. "Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung bakit mo siya ipinatanggal. Dahil sa isang walang kwentang selos. Dahil sa isang tingin na ikaw lang ang nagbigay ng mali siya." Biglang humagulgol si Marahuyo, isang pag-iyak na puno ng drama at pagkukunwari. "Hindi totoo yan. Mahal kita, Dakila. Kaya ko ginawa yon. Para protektahan ka. Para protektahan ang pamilya natin. Ang lalaking yon, may masama siyang balak. At ang babaeng yon, si Biyaya. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Nilason niya ang isip mo laban sa akin. Huwag mong isama si Biyaya dito." Sa unang pagkakataon ay tumaas ang boses ni Dakila. Wala siyang kasalanan. Ang tanging kasalanan niya ay ang mapangasawa ang isang lalaking biktima ng kasamaan mo.
Biktima, tumigil sa pag-iyak si Marahuyo. Ang kanyang mga luha ay biglang natuyo. Dahan-dahan siyang tumayo at ang anyo ng isang nagmamakaawang biktima ay naglaho. Ang humalili dito ay ang isang anyo na ngayon lang nakita ni Dakila ng ganito kalinaw. Isang anyo na malamig, mapanganib, at walang bahid ng anumang pagsisisi. Ang halimaw ay lumabas na sa kanyang pinagtataguan. Oo, ako nga ang nagpatanggal sa kanya. Pag-amin niya, ang boses ay matigas at puno ng pangmamata. At ano ngayon? Isa lang siyang hamak na empleyado. Isang langaw na kailangan kong patayin para hindi dumapo sa pamilya ko. Ginawa ko yon para sa atin, Dakila. Para mapanatili ang imahe natin. Ang respeto na ibinibigay sa atin ng mga tao. Respeto? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Dakila. Anong respeto ang pinagsasabi mo? Ang ginawa mo ay hindi para sa akin o para sa pamilya natin. Ginawa mo yan para sa sarili mo, para sa takot mo na baka mawala sa iyo ang lahat ng ito. Ang pera, ang luho, ang posisyon. Naglakad si Marahuyo palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may kasamang pagbabanta. At kung para sa sarili ko nga, anong masama doon? Lahat ng ito, pinaghirapan kong makuha. Ang pangalang Del Mundo Makiling. Hindi ako papayag na isang katulong lang ang sisira sa lahat ng itinayo ko. Tinitigan siya ni Dakila. Isang halo ng galit at awa ang nasa kanyang mga mata. Wala ka nang sisirain, Marahuyo, sabi niya. Dahil wala nang natitira. Ang pagsasama natin, ang pamilyang sinasabi mo, matagal na palang patay. Ngayon ko lang nalaman. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marahuyo. Akala mo ba tapos na? Akala mo ba ganun lang kadali yon? Hinawakan nito ang cellphone sa kanyang mesa. Sige, sabihin natin na ilalabas mo ang kwentong ito. Isang kwento ng isang kaawa-awang byuda laban sa isang malupit na may bahay. Maganda, madrama. Itinaas niya ang kanyang tingin. Ang mga mata ay nanlilisik na tila isang ahas. Pero may sarili rin akong kwento. Patuloy niya, ang boses ay isang lason. Isang kwento tungkol sa isang tuso at desperadang katulong na ginagamit ang mga anak para akitin ang kanyang bilyonaryong amo. Isang babaeng may madilim na nakaraan. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mga tao, Dakila? Ang isang tapat na asawa na sinisiraan o ang isang kerida na umaakyat sa yaman? Hinaplos niya ang pisngi ni Dakila, ngunit ang haplos ay walang init, malamig, tulad ng isang patay. Sa tingin mo ba malinis siya? Bulong niya. Sa tingin mo ba, ikaw ang unang lalaking sinubukan niyang paikutin? Tingnan natin kung gaano katibay ang kabaitan mo kapag ang buong mundo na ang humuhusga sa inyong dalawa. Tinupad ni Marahuyo ang kanyang banta. Kinabukasan, ang lason ay hindi na lang chismis sa social media. Ito ay naging isang ganap na sunog na lumalamon sa lahat. Isang eksklusibong panayam ang inilabas sa isang sikat na primetime news program. Doon, umupo si Marahuyo, mukhang kaawa-awa at pinagtaksilan. Suot ang pinakasimple niyang damit, ang kanyang mga mata ay namumugto. Sa tabi niya ay ang kanyang high-profile na abogado. Hindi ko na po kaya pang manahimik, sabi niya sa reporter. Ang boses ay nanginginig. Ginagawa ko po ito para protektahan ang aking pamilya at para bigyan ng babala ang iba. Sa loob ng 15 minuto, binaluktot niya ang katotohanan. Ipinakita niya ang mga bank statement, mga statement na nagpapakita ng malaking halaga na ipinasok sa account ni Biyaya. Ang cash advance na ipinag-utos ni Dakila bilang tulong ay pinalabas niyang bayad para sa ibang serbisyo. Naglabas siya ng mga audio recording, mga boses na pinagtagpi-tagpi at inedit. Audio clip SFX, huwag kang mag-alala, Biyaya. Ako ang bahala sa lahat. Boses ni Dakila, sinundan ng,
Salamat po, sir. Hindi ko po ito makakalimutan. Boses ni Biyaya. Ang mga salita ay totoo, ngunit ang konteksto ay binago para maging malisyoso. Mayroon din po kaming mga testigo, sabi ng abogado ni Marahuyo. Mga dating kasamahan ni Biyaya sa probinsya na magpapatunay sa kanyang modus operandi. Lahat ay kasinungalingan, mga taong binayaran, mga ebidensyang gawa-gawa. Ngunit sa mata ng publiko, ito ay isang nakakakumbinsing palabas. Si Marahuyo ang biktima, si Biyaya ang mga agaw, si Dakila ang nalokong asawa. Sa kanyang maliit na condo unit, nakaupo si Biyaya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang pinapanood ang lahat sa TV. Ang bawat salita ni Marahuyo ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang larawan ay paulit-ulit na ipinapakita sa screen na may malaking caption sa ilalim. Yaya o manloloko. Ang mundo niya ay gumuho. Kinabukasan, ang impyerno ay naging mas totoo. Paglabas niya para bumili ng pandesal, sinalubong siya ng masasamang tingin at bulungan mula sa mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya. Ayan na yung kabit, narinig niyang sabi ng isa. Mas masakit pa ang nangyari nang sunduin niya si Sinag mula sa daycare. Umiiyak ang kanyang anak. Nanay, sabi po ni Carla, masama ka raw po. Humahagulgol na sabi ni Sinag. Sabi niya, magnanakaw ka raw po ng asawa. Totoo po ba yon, nanay? Parang isang punyal ang bumaon sa puso ni Biyaya. Ang lason ni Marahuyo ay umabot na maging sa kanyang mga anak. Ang kaligtasang inakala niyang nahanap ay isa lamang palang ilusyon. Tinawagan siya ni Dakila. Biyaya, huwag kang maniwala sa kanila. Kasinungalingan lahat yan. Magtiwala ka sa akin. Sir, sabi ni Biyaya, ang boses ay walang buhay. Sobra na po ito. Hindi ko na po kaya. Lalabanan natin to, Biyaya. Magkasama tayo. Hindi po, sir. Putol ni Biyaya. Ang mga luha ay nagsimula. Nang bumuhos. Paano po tayo lalaban? Siya po ang asawa niyo. Nasa kanya ang lahat. Pera, kapangyarihan. Ano po ang meron ako? Isa lang po akong hamak na kasambahay. Habang nabubuhay po ako sa pamamahay na bigay niyo, habang tumatanggap ako ng tulong mula sa inyo, habang nakikita nila tayong magkasama, lalo lang po nilang iisipin na totoo ang lahat. Natahimik si Dakila sa kabilang linya. Alam niyang may punto si Biyaya. Ako po ang problema, sir. Pagpapatuloy ni Biyaya. Ako po ang gulo. Para po matigil na ito. Para po maprotektahan ko ang mga anak ko. At para maprotektahan ko kayo, kailangan ko na pong umalis. Biyaya, huwag. Pero bago pa man matapos ni Dakila ang sasabihin, ibinaba na ni Biyaya ang telepono. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang mga anak, nagsimula siyang mag-impake. Isinilid niya sa isang bag ang kanilang iilang damit. Kumuha siya ng papel at panulat. Sir Dakila, salamat po sa lahat. Sa kabaitan, sa tulong, sa pagbibigay niyo sa amin ng pag-asa. Hindi ko po ito malilimutan habang buhay. Ngunit hanggang dito na lang po siguro. Kailangan ko na pong ilayo ang aking mga anak sa gulo. Kailangan ko pong bigyan sila ng tahimik na buhay. Huwag na po ninyo kaming hanapin. Ito po ang tanging paraan para matapos na ang lahat. Patawad po. Nagpapasalamat. Biyaya. Inilapag niya ang sulat sa ibabaw ng mesa. Hinalikan niya ang kanyang natutulog na mga anak. Alis na tayo, mga anak. Bulong niya. Pupunta tayo sa isang lugar na walang nakakakilala sa atin. Madaling araw. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang buong syudad ay natutulog pa, tahimik na lumabas ng gusali si Biyaya. Akay-akay sina Sinag at Ulap. Naglakad sila patungo sa pinakamalapit na sakayan ng bus. Pagdating sa terminal, bumili siya ng 3 tiket papunta sa pinakamalayong probinsya sa norte. Habang nakaupo sila sa loob ng bus, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad,
na unti-unti nilang iniiwan. Tumingin siya sa huling pagkakataon at bumulong sa hangin. Paalam, Sir Dakila. Salamat sa lahat. Nang matagpuan ni Dakila ang sulat sa ibabaw ng mesa sa condo unit ni Biyaya, ang pakiramdam niya ay tila isang malaking tipak ng yelo ang bumaon sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng pasasalamat at pamamaalam ay parang mga tinik. Para matapos na ang lahat, nagkamali si Biyaya. Ang pag-alis niya ay hindi katapusan. Ito ay pagsuko. At sa sandaling iyon napagtanto ni Dakila na kung hahayaan niyang mangyari ito, kung hahayaan niyang manalo si Marahuyo sa pamamagitan ng paninira at kasinungalingan, hindi lang si Biyaya ang talo, talo rin siya. Talo ang katotohanan. Isang galit na hindi niya pa naramdaman noon ang umakyat mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo. Hindi ito ang nag-aapoy na galit na naramdaman niya noong gabing umuulan. Ito ay isang malamig, matatag, at determinadong galit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Roman, hanapin mo si Biyaya Castillo at ang dalawa niyang anak. Gamitin mo lahat ng resources natin. Bus terminals, paliparan, pantalan, lahat. I-monitor mo ang lahat ng CCTV. Kailangan ko siyang mahanap bago pa man siya makalayo. Pagkatapos ay tinawagan niya ang pinuno ng kanyang legal at communications team. Magpatawag kayo ng isang emergency press conference. Bukas, sa main lobby ng Makiling Tower. Invite niyo lahat ng media networks. Lahat. Sir, tungkol po saan? Tanong ng kanyang communications head. Tungkol sa katotohanan, sagot ni Dakila. Ang boses ay matatag na tila bakal. Kinabukasan, ang main lobby ng Makiling Innovations ay tila isang pugad ng mga pukyutan. Daan-daang mga reporter, cameramen, at mamamahayag ang nag-aabang. Ang balita tungkol sa biglaang press conference ay mabilis na kumalat. Iniisip ng lahat na itatanggi ni Dakila ang mga akusasyon o marahil ay sasabihin niyang inaayos na nila ni Marahuyo ang kanilang problema. Ngunit nang lumabas si Dakila at tumayo sa podium, alam ng lahat na hindi ito ang inaasahan nila. Wala siyang dalang anumang script. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado. Tinitigan niya ang bawat kamera na tila kinakausap niya ang bawat isang taong nanonood sa kanilang mga tahanan. Magandang umaga sa inyong lahat, panimulan niya. Pinatawag ko kayo ngayong araw, hindi para magtanggol sa aking sarili. Nandito ako para ituwid ang isang malaking kamalian. Nandito ako para aminin ang isang kasalanan. Isang bulungan ang kumalat sa buong lobby. Sa mga nakaraang araw, pagpapatuloy niya, marami kayong narinig na kwento tungkol sa akin, sa aking asawa, at sa isang babaeng nagngangalang Biyaya Castillo. Ngayong umaga, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang nag-iisang kwento na mahalaga, ang kwentong totoo. At nagsimula siyang magsalita. Hindi niya itinago ang anuman. Ikinuwento niya ang gabi ng bagyo, ang kalupitan ni Marahuyo. Ikinuwento niya ang pagtulong niya kay Biyaya, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang taong nagising sa katotohanan. At pagkatapos, ibinunyag niya ang pinakamabigat na sikreto. Ang pinakamalaking kasalanan ay hindi nag-umpisa noong gabing iyon. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginig sa emosyon. Nag-umpisa ito maraming taon na ang nakalipas. Dito mismo sa loob ng kumpanyang ito. Ikinuwento niya ang tungkol kay Arturo Castillo, kung paano ito tinanggal sa trabaho dahil sa isang walang basehang selos, kung paanong ang isang desisyon na bunsod ng galit ay sumira sa buhay ng isang buong pamilya. Ako, bilang pinuno ng kumpanyang ito, ay naging bulag. Pag-amin niya, hinayaan kong mangyari ang inhustisya sa ilalim ng aking pamumuno. At para doon, wala akong ibang masabi, kundi patawad. Patawad sa pamilya Castillo.
At lalo na, patawad kay Biyaya. Ang lahat ng tulong na ibinigay ko sa kanya ay hindi awa. Ito ay isang maliit na paraan para subukang bayaran ang isang napakalaking utang, isang utang na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng pera. Isinara niya ang kanyang mga mata sandali at pagmulat niya, ang kanyang tingin ay mas matatag pa kaysa dati. Bilang unang hakbang para itama ang lahat, anunsyo niya, magtatatag ang Makiling Innovations ng isang foundation sa pangalan ni Arturo Castillo. Isang foundation na tutulong sa mga empleyadong naging biktima ng inhustisya at pang-aabuso sa trabaho. At ang pangalawang hakbang, huminga siya ng malalim. Ngayong umaga, ang aking mga abogado ay nagsampa na ng petisyon para sa aming diborsyo. Isang malakas na bulungan at sunod-sunod na pag-flash ng kamera ang pumuno sa silid. Si Dakila Makiling, ang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay isinugal ang lahat. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kasal, para sa katotohanan. Tinalikuran na niya ang podium, hindi na pinansin ang mga sigaw at tanong ng media. Habang naglalakad siya palayo, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Si Roman, ang kanyang assistant, na tumatakbo palapit sa kanya. Ang muka ay hindi maipinta. Sir Dakila. Huminto si Dakila. Nahanap mo na ba sila? Opo, sir. Hingal na sabi ni Roman. Kinumpirma ng CCTV. Nasa North Bus Terminal sila. Ang bus na papuntang Ilocos, paalis na. Walang sinayang na segundo si Dakila. Hindi na siya sumakay sa elevator. Tumatakbo siyang bumaba sa emergency exit. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Isang lahi laban sa oras. Isang lahi para sa kanyang huling pagkakataon na itama ang lahat. Tila isang karayom sa gitna ng dayami ang paghahanap sa isang bus sa nagkakagulong North Bus Terminal. Ngunit para kay Dakila, ang tanging nakikita niya ay ang mga mukha ng daan-daang tao. Hinahanap ang tatlong pamilyar na mukha na bumago sa kanyang buhay. Ilocos! Ilocos! Paalis na! Sigaw ng isang konduktor. Sinundan ni Dakila ang boses. At doon, sa dulo ng hanay ng mga bus, nakita niya ito. Isang bus na handa ng umandar. Ang pinto ay malapit ng isara. Tumatakbo siyang lumapit, hindi alintana, ang mga taong kanyang nababangga. Sandali! Hintay! Sigaw niya. Narinig siya ng konduktor at huminto ito sa pagpindot ng buton para isara ang pinto. Pumanig si Dakila sa bus. Ang kanyang hininga ay habol. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. At doon, sa isa sa mga upuan sa may bintana, nakita niya sila. Si Biyaya, nakatingin sa labas. Ang mga mata ay bakante at puno ng lungkot. Sa tabi niya ay sinasinag at ulap, kapwa natutulog. Ang mga ulo ay nakasandal sa balikat ng kanilang ina. Biyaya, tawag niya. Ang boses ay halos pabulongaw. Dahan-dahang lumingon si Biyaya. Nang makita niya si Dakila na nakatayo sa pasilyo ng bus, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang unang pumasok sa isip niya ay takot. Pagkatapos ay pagkalito. Sa Sir Dakila? Paano? Paano niyo po kami nahanap? Hindi sumagot si Dakila. Sa halip, umupo siya sa bakanting upuan sa kanilang harapan. Humarap sa kanya. Huwag kang umalis, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo na ngayon lang narinig ni Biyaya. Pakiusap. Huwag kayong umalis. Umiling si Biyaya. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo. Hindi po pwede, sir. Nakita niyo na po ang gulo. Ako po ang dahilan ng lahat. Hindi ikaw ang dahilan, mariing sabi ni Dakila. Inaabot ang kamay nito, ngunit hindi ito itinuloy bilang pagrespeto. Ako, ang pamilya ko, ang kumpanya ko, kami ang may utang sa'yo. At ang pag-alis mo
Hindi nito babayaran ang utang na yon. Lalo lang nitong palalalain ang lahat. Natahimik si Biyaya, nakikinig. Napanood mo ba ang balita? Tanong ni Dakila. Umiling si Biyaya. Sinabi ko na ang lahat, Biyaya. Ang buong katotohanan. Tungkol kay Arturo. Tungkol kay Marahuyo. Tungkol sa lahat ng kasinungalingan niya. Kinuha ni Dakila ang kamay ni Biyaya. Sa pagkakataong ito, hindi na ito umiwas. Tapos na ang laban. At hindi ka na kailangang magtago pa. Hindi na kailangang tumakbo. Pero, ang mga tao, ang iisipin ng mga tao ay hindi na mahalaga. Sabi ni Dakila. Tinititigan siya ng diretso sa mata. Ang mahalaga ay kung ano ang tama. At ang tama ay ang bigyan mo ng pagkakataon ang mga anak mo na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na maging masaya. Huminga siya ng malalim. Hindi ako nangangako ng isang marangyang buhay sa Villa Esmeralda. Sa katunayan, iiwan ko na ang lugar na yon. Hindi ako nangangako ng yaman. Ang tanging maipapangako ko ay isang buhay na may respeto, isang buhay na may katotohanan, at isang buhay kung saan hindi ka na muling mag-iisa. Hayaan mo akong tulungan kang itaguyod ang mga anak mo. Hindi bilang isang amo, kundi bilang isang kaibigan, bilang isang pamilya. Ang mga salitang pamilya ay tumagos sa puso ni Biyaya. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng ginhawa. Isang tango. Isang maliit, ngunit malinaw na tango ang sagot ni Biyaya. Iyon lang ang kailangan ni Dakila. Makalipas ang 6 na buwan, ang marangyang Villa Esmeralda ay naibenta na. Ang malaking balita tungkol sa makiling scandal ay unti-unti nang kinalimutan ng publiko, napalitan ng mga bagong issue. Si Marahuyo, matapos ang isang magulo at kahiya-hiyang diborsyo, ay nawala sa sirkulasyon, iniwan ng kanyang mga kaibigan at nawalan ng lahat ng yaman. Si Dakila ay lumipat sa isang mas maliit, ngunit mas maaliwalas na bahay sa labas ng syudad. Isang bahay na may hardin kung saan pwedeng magtakbuhan ang mga bata. Isang hapon, ang tanawin sa harding iyon ay payak ngunit perpekto. Si Dakila, naka-shorts at t-shirt lang, ay tinuturuang magbisikleta si Ulap. Si Sinag at si Biyaya naman ay abala sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang tawanan nila ay umaalingaungaw sa buong paligid. Dahan-dahan lang, Papa Daki, sigaw ni Ulap, gamit ang pangalang siya mismo ang nag-imbento para kay Dakila. Ngumiti si Dakila. Tumingin siya kay Biyaya na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Ang uniforme ng kasambahay ay napalitan na ng isang simpleng bestida. Ang bakas ng takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kapayapaan. Ang kanilang mga ngiti ay nagsalubong. Walang mga salitang kailangan. Lumapit si Dakila kay Biyaya. Inabot niya ang kamay nito, hindi na isang aksidenteng pagdampi, kundi isang sadya at tapat na paghawak. Pinisil ni Biyaya ang kanyang kamay pabalik. Magkahawak kamay silang pinanood ang papalubog na araw, habang ang kanilang 2 anak ay masayang naghahabulan sa damon. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang bagay na mas totoo. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo o ng kayamanan, kundi ng mga durog na puso na natutong maghilom. Isang pamilyang isinilang mula sa gitna ng isang bagyo. At ngayon ay payapang tinatanggap ang biyaya ng isang bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Dakila at Biyaya. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakikita sa taas ng iyong posisyon, kundi sa lalim ng iyong pag-unawa at pagmamahal sa kapwa. Ipinakita sa atin na ang isang pamilya ay hindi listahan ng pangalan sa isang papeles, kundi ang mga taong pinipili nating alagaan at mahalin, lalo na sa oras ng kagipitan.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay meron kayong napulot na aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni na Dakila at Biyaya? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!